Pilipinas, una sa ating mga balita. Nakararanas ng malakas na buhos na ulan ang halos buong Metro Manila at karatig lalawigan dahil sa southwest monsoon o habagat na nagdulot ng matinding pagbaha. Sa pag-iikot ng DZRH News hanggang gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Taft Avenue, Cuneta Avenue, EDSA Corner Roas Boulevard sa Pasay City, gayon din sa EDSA Shaw Underpass, Boni Avenue sa Mandaluyong, ilang pangunahing pangkalsada sa lungsod ng Maynila at Camanava area. Base naman sa monitoring ng MMDA, gutter hanggang half a tire deep ang baha sa ilang lugar. Sa Mandaluyong, 6 sa lungsod ng Maynila, 3 sa Makati City, 2 sa Pasay City, 4 sa Quezon City at 1 sa Parañaque sa bahagi ng coastal intersection. Samantala, umakyat na sa 5 ang napaulat na nasawi habang nasa higit 800,000 na rin ang apektadong individual dahil sa mga pagulang dulot ng habagat at bagyong Krising. Nakataas pa rin ang red alert ng Office of Civil Defense o OCD sa patuloy na bantang iniwan ng mga pagulang ibinuhos ng bagyo. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Hindi muna magbababa ng red alert status ang Office of Civil Defense kahit na nitong Sabado pa nakalabas ang bagyong Krising. Paliwanag sa DZRH ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Rafi Alejandro, papalapit pa kasi ang panibagong low pressure area na maaaring magpalakas ng hanging habagat. Huli itong damatan sa hilagang silangan ng Eastern Visayas sa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Kahit mababang chance na maging bagyo, sinabi ni Alejandro na maaaring palakasin ng LPA ang mga ulang banta naman sa mga saturated ng lupa o mga bayang sinilantana ng bagyong Krising. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pag-ulan, magkaroon lang siguro tayo ng break ng 1 o 2 araw at babalik na naman yung ulan. So, kaya nga kami tuloy-tuloy pa rin siguro ang red alert. Ibig sabihin, yung ating habang nagre-recover tayo kay Krising, tuloy-tuloy naman ang preparasyon natin dito sa parating. Nangangahulugan ng red alert ng agaran at tuloy-tuloy na emergency response. Katuwang ang mga duty officers sa NDRRMC mula sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng AFP at PNP. Samantala, sa pinakuling opisyal na report ng NDRRMC, 5 na ang napapaulap na nasawi sa nagdaang bagyo, kung saan 2 ang kumpirmado at tumadaan pa sa verifikasyon ng iba. 7 naman ang patuloy pang nawawala, habang 5 napaulap na sugatan. Bahagi ang mga ito ng higit sa 800,000 individual na apektado ng sama ng panahon, kung saan higit 20,000 nasa evacuation centers habang nagsilikas sa iba pang mga lugar ang mga natitira. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda pa rin ng mga payong at bota dahil magpapatuloy ang masungit na panahon sa buong Luzon, Visayas at Hilagang Mindanao. Epekto ng lalong lumalakas na southwest monsoon. Pinag-iingat ang mga kababayan natin sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa banta ng monsoon rains o magdamagang ulan at mataas na posibilidad ng flash floods at landslide. Kaninang 10:45 ng umaga, muling naglabas ng orange rainfall warning ang Pag-asa dito sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan, kasama rin ng Pampanga, Zambales, Bataan at portions ng Batangas at Laguna. Mag-ingat po sa banta ng mapaminsalang ulan at pagbaha sa susunod na 2 oras. Malalakas na bugso ng ulan din ang mararanasan sa Ilocos, Benguet, Tarlac, gayon din sa Bulacan, Oriental Mindoro at halos buong Calabarzon. Samantala, may panibagong low pressure area na nabuo sa eastern boundary ng ating area of responsibility. Kumikilos ito sa direksyong northwest. May katamtamang tsansa na maging bagyo at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Simula bukas hanggang Huwebes, tinatayang magpapatuloy ang masungit na panahon sa buong Luzon, pero mas malalakas na ulan ang inaasahan sa Kamaynilaan at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Samantala, suspendido na ang mga panghapong klase sa Metro Manila at ilang lalawigan ngayong araw dahil sa sama ng panahon dala ng habagat. Narito ang mga lugar na suspendido ang pasok. Mula kinder hanggang senior high school sa Pasig City, Mandaluyong, Pateo at Pateros, habang suspendido naman sa lahat ng antas sa Marikina, Muntinlupa, Las Piñas, Pasay, Caloocan, Taguig,
Parañaque, San Juan, Maynila, Quezon City, ngunit sa mga pampublikong paaralan lamang, habang sa Navotas at Valenzuela ay suspendido rin sa lahat ng antas pampubliko at pribado. Suspendido rin ang pasok sa ilang lugar sa Cordillera Region, Batangas, Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Tarlac, Iloilo, La Union, probinsya ng Cavite at Zambales. Sa halip na kilig, tila kaba ang hatid ng kiss cam moment na ito sa gitna ng Coldplay concert na ginanap sa Gillette Stadium sa Massachusetts, USA. Imbis kasi na sweet couple ang makunan, nagulat ang lahat nang mahagip sa screen ang di umano'y lihim na relasyon ng isang kilalang CEO at head ng Human Resources ng sarili nitong kumpanya. Ang eksenang pinagpiestahan sa social media, alamin sa report ni Arnold Herrera. From concert vibes to corporate controversy real quick, lakas makateleserye ang isang viral kiss cam segment na ito na nakunan sa Coldplay concert, kung saan makikita sa audience ang CEO ng AI firm na astronomer na si Andy Byron na may tila kalabing-labing na isang babae. Ang problema, kinilalang babae bilang si Christine Cabot, ang human resources head ng kanyang kumpanya. Ang mas malaking problema, may asawa na si Byron. Sa naturang video, makikitang nakangiti at sweet na magkayakap ang dalawa habang nakikisingalong sa Coldplay concert. Ngunit tila nagkabulagaan ng lahat nang bumungad ang kanilang muka sa Jumbotron, na mas lalo pang naging issue nang biglang tumalikod si Cabot at nagtago si Byron sa likod ng barrier. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Hindi rin nakatulong ang paborong komento ng Coldplay lead vocalist na si Chris Martin sa naging misteryosong aksyon ng dalawa. Ang mga netizen hindi napigilang tumaas ang kilay, lalo dahil tila mismong HR head pa ang pumalpak bilang role model ng professionalism at magandang work ethics. Kaugnay niyan, naghain ng formal na investigasyon ng Board of Directors ng astronomer habang pinag-leave muna si Byron mula sa kanyang pwesto. Kalaunay naghain na rin ng kanyang resignation si Byron habang mananatili namang interim CEO ang kanilang Chief Product Officer na si Pete DeJoy. Samantala, hindi rin nakaligtas sa ilang netizen ang tila raw pagbubura ni Megan Byron, asawa ni Andy, ng kanyang social media accounts. Nagdesisyon din ito na ituloy ang divorce at humingi ng sustento mula kay Andy. Muli rin itong ginamit ang kanyang maiden name na Meg Kerrigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, nagtapos sa ika-4 na pwesto ang Alas Pilipinas Men sa ikalawang leg ng Southeast Asian Volleyball League sa Indonesia. Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling nabigo ang Alas Pilipinas Men na makaakyat sa podium matapos matalo sa Vietnam in 4 sets sa pagtatapos ng kanilang kampanya sa Southeast Asian Volleyball League Leg 2 nitong linggo sa Indonesia. Naipanalo ng Pilipinas ang set 2 sa pamamagitan ng matibay na depensa at opensa, pero natalo sa huling mga set dahil sa malakas na pagtatapos ng Vietnam. Tinapos ng Pilipinas ang tournament sa ika-4 na pwesto, taglay ang 1-3 record. Nanguna si Leo Ordiales para sa Alas Pilipinas sa set 4 sa pamamagitan ng magkasunod na puntos mula sa attack at block para sa maikling 8-7 na lamang. Subalit nakabawi ang Vietnam sa pamamagitan ni Tang Hai Nguyen at Ngoc Tuan Nguyen na nagbigay ng 12-9 na lamang. Tinapos ng Vietnam ang laban sa pamamagitan ng matinding run hanggang sa makuha ang match point mula sa middle attack ni Tan Hai Nguyen with 24-15. Isinara ni Hiep Pham ang laban sa pamamagitan ng isang matalas na push sa kanang bahagi na tuluyang nagpalumbok sa depensa ng Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC-TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Bago tayo magpaalam, ingat ho sa ating mga kababayan
na bumibiyahe sa mga oras na ito. Malalim ho ang baha sa ilang mga pangunahing kalsada partner. Yes, Ganyan din oo. yung marami na ang suspension ng klase at yan ho ay sa anunsyo ng Malacanang simula ngayon na alauna ng hapon. So ingat po sa mga papauwi, huwag kalimutan na diretso na po sa inyong mga tahanan para iwas po tayo sa aksidente at sa aberya. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.